Okay. Magandang gabi mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Yan ang sinasabi dito. Mag-ingat sa paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang. Kailangan lumakad tayo gaya ng marurunong. Anong ibig sabihin? Mag-ano tayo, gumawa tayo ng mabuti. Huwag tayo gumawa ng masama. Yan ang anong ibig sabihin nito. Lumakad tayo sa mabubuting mga lakad. Ang ibig sabihin, huwag gumawa ng kasamaan. Gumawa tayo ng mabuti. Yan ang ibig sabihin nito. Tulad ng mga mangmang. Dapat tulad tayo ng mga marurunong. Ang mga marurunong hindi gumagawa ng mga kasamaan. Yung mga nakakilala sa Diyos. Lumakad tayo tulad ng Diyos. Ang lakad natin ay mga mabubuting mga gawa. Tayo gumawa ng mga kasamaan. Yan ang ibig sabihin nito. 16. Itong sinasabi dito sa versikulo 16. Na sinasamantala ng panahon. Ulitin ko nga. Na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang mga araw ay masasama. Sinasamantala ang panahon. Ang ibig sabihin nito, huwag tayo magpakasama. Dahil ang panahon ay medyo masama. Tama ng panahon. Lumakad tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti. Huwag natin samantalahin. Yan ang ibig sabihin nito. Tayo ay magpakabuti. Magpakabait. Yan ang ibig sabihin yan. 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Kaya't huwag kayong maging mga angal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng masama. Ang kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti. Yan ang kalooban ng Diyos. Huwag tayo magpakasama.
dapat tayo ay magiging mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Yan. Magpakabuti tayo. Huwag tayong magpakasama. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay magiging masama. 18. Ito ang sinasabi sa versikulo 18. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Sabi ni Diyos, huwag tayo magpakalasing sa alak. Magpapuno tayo sa Espiritu. Dahil pag tayo ay lasing, kahit ano ang ating sasabihin, kahit ano ang ating gagawin, kaya tayo ay nagkakasala. Ayaw ng Diyos na tayo ay magpakalasing sa alak. Kailangan umiwas tayo sa paglasing. Dahil ayaw ng Diyos na ang tao ay lasing ko. Ayaw ng Diyos. Gusto ng Diyos na hindi tayo maglasing. Mag-aral tayong mabuti sa kanyang salita para matuto tayo. Malaman natin ang kanyang salita. Huwag tayo maglasing sa alak. Kailangan sa Panginoon tayo. Nakapokus ang ating isip. Ayan. 19. Itong sinasabi dito sa versikulo 19. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-awitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Magsalita tayo sa isa't isa. Mag-awit ng mga himno. Awiting espiritual. Yung awit na makalangit. Mga himno. Ayan. Awitan ang Panginoon ng mga himno. Ayan. Yan ang sinasabi dito sa 19. Awitan ang Panginoon. Dahil ang Diyos gusto na tayo ay magpuri. Gusto ng Diyos na purihin siya. Awitan siya ng mga himno. Ayan. Yan ang gusto ng Diyos na tayo ay umawit ng papuri sa Diyos. Mga himno. Yan. Yan ang ibig sabihin niya. Dapat tayo ay magsamba sa Panginoon. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At umawit ng mga himno. Yan. Last verse, 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Lalo't higit sa kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos nga tayo ay iniligtas niya sa tiyak na kapamakan. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay Diyos na tagapagligtas.
Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Ayan lang. Yan mga kapatid kaibigan. Kailangan tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong gabing ito, kung sino mang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil importante ang kaligtasan. Pag ang tao ay hindi ligtas, tiyak ay mapapahamak. Kaya siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Paano pag siguro sa kaligtasan? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid kaibigan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Pag ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, may buhay ka na walang hanggan. Pagkatapos mong tinanggap, anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan ang gagawin. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagaan ng bautismo. Pagkatapos mong nabautisman, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag burahin, huwag utyakwil ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng Diyos. Ipatupad ang kanyang utos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ang palatandaan ng Diyos ay Sabat, ikapitong araw. Ayan ang ginawa ng Diyos na palatandaan sa Ezekiel 20:20. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ano ang sabi ng Diyos? Naglagay ang Diyos ng palatandaan ang ikapitong araw, ang Sabat. Ayan, paniwalaan natin ito mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Kaya nga, ang samba doon sa bagong langit, bagong lupa, ay Sabat. Sabat ang samba roon. Bagong langit na, bagong lupa na. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Bagong langit na. Pero may samba rin doon sa bagong langit. Sabat ang samba roon. Kaya paniwalaan natin ito mga kapatid, kaibigan. Dahil ito katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya, ito to. At katotohanan ito, mga kapatid kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Tayo ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, mga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabi ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nito minsan na po na sila makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.